sa July 21 to 27, 2024. Weekly reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man tumama sa inyo o mag-resonate yung reading, baka tumama o mag-resonate sa someone na kakilala nyo, umayo nyo sa buhay. Sabihin naman natin, halimbawa may nakita tayong gender mamaya, hindi tumatama sa inyo yung gender, pero yung sitwasyon tumatama, di wag nyo napansinin yung gender, di ba? Pwede rin naman gawin nyo na lang feminine o masculine energy, yung gender, o gawin nyo na lang extrovert yung masculine at yung introvert yung feminine. So, kayo na bahala. Okay? Kung saan kayo masaya o comfortable. Oh. Hoy. Ano to? Ito, literal na ito kasi, unexpected resurface o pagkikita ng someone from the past sa present. Hindi naman necessarily reconciliation to. Para lang nakita mo lang siya o naalala. Yung someone na hindi mo na nakakausap, parang na-miss mo bigla. Ganon. O bigla mo naalala. O bigla mo nakita. Ganyan. Ito talaga yon, yung reconciliation sa someone na hindi mo na nakakausap, with a friend mo yan na nakaaway mo mismo o ex. So, ito yung yung magkakaayos pa. So, gano'n, parang may involvement to sa someone na hindi na kayo in good terms. Whether nagkalimutan na kayo o nag-away. Ito, may possibility pa na magkaayos kasi forgiveness yan, absolution. Pero probably, ang tatamaan ng reading na to ay lalaki. Kasi may ex-partner tayo, ex-girlfriend, ex-wife. Pero actually, pwede rin naman to someone na naka-friend, parang nakasama mo lang panandalian. Ganun. Maikli lang yung connection nyo. Pwede rin friends with benefits, one night stand. O third party, yung relasyon na for fun lang. Ganun. Walang commitment. Pero bakit baliktad? Kung ito, okay pa sana. Mukhang maganda naman ang motibo. Kaya lang baliktad. Pag bumabaliktad yung mga cards, yung dating sa akin, parang masama yung motibo. Pero depende sa kung anong meaning ng card. Siyempre, di ba? Ito, parang ex-girlfriend o ex-wife na masama. O ayaw nyo na. Ganyan. Siya yung magbabalik. Pero to? Baliktad yung Four of Wands. Cancelled reunion. Yan? Sa madaling salita, walang reconciliation na maaaring mangyari. Okay? Pero again, tatama lang to dun sa lalaki o extrovert kung babae. Basta kayo na bahalang lumugar, ha? For as long as nag-resonate. Basta yung babae dito na ex, ayaw na nila doon, hindi na sila interesado, o masama ugali.
Yun yung magbabalik. Makikipag-ayos. Pero tingin ko hindi na pababalikin ng lalaki. Actually, ganito, pwede rin namang wala silang idea, yung mga babae, na ganun pala sila i-picture ng ex nila. Na, ang buong akala nila, okay sila sa ibang tao, na mabuti silang tao. Pero kung i-picture pala siya o i-describe ng ex niya, ay masama pala siya. Pwede rin ganun. Kasi may case na yung babae mismo, ano na ba to? Capricorn. Yung magbabalik dun sa lalaki, may case na ganun. Yung babaeng Capricorn mismo. So, case-to-case basis. So, kung lalaki yung Capricorn, edi ito yung ex-wife, ex-girlfriend na ayaw na nila makita, makausap. Ayaw na nilang maging sila ulit. At yun din naman ng ending nito. Walang reconciliation. Dahil bumaligtad yung pop ones natin. Pero kung ganito sana, di ba? Pero okay na rin yan. Huwag na sila magkabalikan. Parang ayoko dito sa babae. Kasi maghihiwalay din naman yan. Dahil baliktad to. Pero kung ganito, baka mag-regret pa yung lalaki na pabalikin niya sa buhay niya itong babae. Kasi hindi rin naman sila magkakasunod. Ano to? Baliktad niya. Pero kung ganito man lang sana, no? Ganyan, no? Okay pa sana. Pero kung ganito, sabihin natin maganda naman ang motibo, pero ayaw talaga ng lalaki pag ganito yung sitwasyon. Ayaw na talaga ng lalaki kahit nagbago na yung babae. Pero sa case kanina, baliktad lahat. Maganda na nga na huwag na sila magkabalikan. Parang wala rin patutunguhan tong ganitong reconciliation. Anyways, para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Ito, yung possible partner ng Capricorn sa kwento na to. Regardless kung siya yung babae o lalaki, ito yung partner. Para hindi tayo malito. Kasi may mga cross-watcher din eh. So, ito yung partner ng Capricorn. Pisces, Virgo. O, alin man dyan. Meron pa pala tayo. Deck dito, dalawa pa to. 8 minutes na. Oh, military person na naman. Grabe ng beses ko nang sinashuffle. Laging may military person. No? Mula Aries. Aries to Virgo. Halos lahat nandun yung military person. Pagdating sa Libra, andun na naman to. Sa Scorpio, hindi ko sure. Parang wala. Scorpio, Sagittarius, hindi ko na maalala. Pero baka nandun din. OMG. Ito na naman pagdating sa Capricorn. Meron din sa military person na to. Ay, sad news. Diyos ko po. Ay, nangyari naman. Well, ito boss nyo to. Pwedeng ganun. So, maraming pwedeng case. Sabihin natin, boss to. Boss nyo mismo. Ito yung trabaho ng someone na malapit sa inyo. Okay? Boss. Military person, literal. Police, Navy, soldier.
anyone na involved sa law, politiko, politician, lawyer, judge, so boss, supervisor, manager, CEO, president, supervisor, leader. O ayan, mataas position na lang. In general, makakatanggap ng masamang balita. So, kung kayo mismo yung sinabi ko, yun yung trabaho nyo, for some reason, magiging malungkot yung iba sa inyo. Ngayon, kung hindi naman yung trabaho nyo, pero may kakilala kayo na ganun, ang trabaho, baka sila to na makatanggap ng sad news. O pwede rin namang third scenario, kayo yung makatanggap ng sad news mula sa mga taong ganyan ang trabaho. Ano yun? So, inisip ko, anong pwedeng maging dahilan? Bakit magiging malungkot yung iba sa inyo? Baka magkakasakit. Basta iiyak. Alam na this. Maraming possible reason. Pero hindi ko na isa-isahin. Pero maganda nga kung i-clarify natin. Kasi kung ito lang, pwede rin termination, resignation, o na-reject yung promotion, o yung request. Anything na may kinalaman sa request, rejected. Pero tingnan natin. Ano to? Hindi ko magets. No. Hmm? So, ganito ang possible case dito. Yung mga sinabi kong trabaho dito. Magiging sad sila, di ba? Ang reason ay dahil manliliit sila sa sarili nila. Siguro dahil may someone na walang believe sa kakayahan nila. Ewan ko, parang manliliit sila dito. O parang i-belittle. Kasi bata yun. So, ewan ko. Parang tingin ko, i-belittle o ipapahiya yung iba sa inyo na hindi daw nila deserve yung kanilang trabaho, profession, sahod. Pero applicable lang to sa nasa abroad. Okay? Mga nasa abroad. Nagtatrabaho sa abroad o ang boss nila ay foreigner. Dun sa work na nag-i-English sila. O ewan ko kung anong language. Pero parang foreigner. So, kung di man literally nasa foreign land, foreigner yung boss nga.
So again, pwedeng ito yung mismo yung kakilala nyo, malapit sa puso nyo, malapit sa buhay nyo, tong taong to, na, yun nga, trabaho niya ay mataas position, yung mga binanggit ko kanina. Saka, kung di man ganun, mataas position, nagwo-work siya sa company o sa workplace na pare-pares sila ng uniform. Kasi may ganun, di ba? May iba naman na hindi sila pare-pares ng uniform, bahala ka na kung anong gusto mong suotin. Basta may damit. Pero dito, required yung uniform. Mag-avail ka ng uniform. Ganun. So, clerk, sa company, hospital, university. Diba, purpose ng uniform. So, again, kung di man sila mismo to na makaka-receive ng sad news. At yun nga, ang sad news ay may mga taong minamaliit yung kakayahan nila na para bang nawawalan sila ng confidence dito. Pero applicable lang sa OFW o foreigner ang boss. At least ano tayo, specific para hindi naman mangamba yung iba sa inyo. Na baka sa kanila to, hindi naman. Okay? So kung wala kayong involvement sa foreign land, hindi kayo nasa abroad, o wala kayong boss na foreigner, edi hindi para sa inyo to. Ang reading. Okay? Pero kung kakilala nyo mismo, anak nyo, kapatid, magulang nasa abroad, baka to. Baka sila to maka-experience nito. O kaibigan. Kung kakilala na lang. Ito, kung kakilala. Sinong tatamaan? Oh, God. Nag-close. Hindi ko alam kung na-record ba yung mga sinabi ko kanina. Nalobat na pala ako. Dadala ko ng daldal, lobat na pala. OMG. So, hindi ko tuloy alam kung magtutuloy pa ba ako. Kasi hindi ko alam kung saan nag-end yung na-record. Pero tanda ko pa kung saan ako nag-end sa sinasabi ko. Anyways, kung hindi na-record, hindi ko na lang i-publish. Pero kung okay naman, di go na. So, ito yung kakilala ng iba sa inyo. Natatama ng reading na to. O posibleng tama. Sagittarius, Capricorn, o Taurus. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.